Suot mo nga yan. Lolo naman, ang kati. Ang mahal ng bili ko yan. Tingnan mo nga yan. Mukha kang imported. Eh, may mga hayop ata sa loob nito eh. Santa Maria ang bata ito. Talagang ganon. Ang damit pagmahal, Makati. Eh, dapat to sa mga ganito, sinusuot lang kapag air-conditioned ng kwarto. Sa Amerika, para mapansin ka, kailangan mas Amerikano ka pa kaysa Amerikano. Nagsasayaw si Neneng at takbo ay walang pang. Ang kanyang magagandang pa, nasa hakbang ko'y suha. $30 billion. Ganyang kalaki ang utang ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Ibig sabihin yan, bawat Pilipino may utang na 10,000 piso. Kung 60 million tayo ngayon, eh di dapat pala dagdagan pa ang mga tao rito. Isipin nyo, Mang Sammy, kung 120 million na tayo, eh di 5,000 na lang ang utang ng bawat isa. Sira ka talaga. Eh kayo kasi, ba't hindi pa kayo mag-migrate sa ibang bansa? Saan naman ako pupunta? Kahit saan. Basta ako, aalis ako dito at wala akong 10,000 na babayaran. Bakit naman? Hindi ka ba Pilipino? Hindi. O ano ka? Amerikano. Ano? Paano ka nag-Amerikano yung kulay kamote ka? Sa Amerika ho ako pinanganak. Dito lang ako pinalaki ng mga magulang ko. Ay, kailan ka pupunta ron? Pupunta po ako doon next month pagka-graduate ko. Sana, doon ka na lang nag-aral. Eh, mas mura ko kasi rito eh. Eh, magulang mo, nasaan sila? Nandun na po sila. Lolo ko lang kasama ko rito sa bahay. Teka. Ba't mas malaki si Cory kaysa sa akin? Alam nyo, awang-awa ako sa mga tao rito. Laging umaasa sa pagbabago. Lagi naman nabibigo. Ano ba naman ang hinaharap ng Pilipinas? Puro utang, puro problema, wala pang direksyon ng gobyerno. Buti na lang may foresight ang mga magulang ko at sa Amerika ako sinilang. Hindi bali nang tawagan akong coconut. Puti sa loob, brown sa labas. Swerte ko na lang at bukas ang Amerika para sa akin. My colleagues thought I was probably crazy to leave the States and come over here as an exchange professor. I just don't understand you people. We Americans taught you our language. We taught you how to run your government. How come nothing seems to go right in this country?
What's wrong with the Filipino? I know what's wrong with you young people. The only thing you think about is getting a diploma. I'm referring specifically to one Mr. Paul Gabriel. I know that some of you expect to graduate at the end of this term. But listen to Mr. Paul Gabriel's paper. What's wrong with the Filipino? The Filipino has no discipline because he refuses to line up for anything. He has no discipline because he doesn't keep his surroundings clean. You call this trash and analysis? Mr. Paul Gabriel, this has got to be one of the most inane papers I've ever read. Unless you can come up with a better analysis, don't expect to get your diploma at the end of this term. I'm giving you 2 weeks to rewrite this paper. One more thing. I always read in your papers that U.S. policy is the cause of all problems in this country. We don't dictate policy in this country. We merely suggest what's good for you. That's why the Philippines and the United States have a special relationship. A friendly relationship that goes all the way back when we liberated you from Spain. That third-rate American, bakit ba kinahihiya niya na dito siya pinanganak sa Pilipinas? Nag-immigrate lang siya sa Amerika, akala mo mas malaki na siya sa ebak ng kalabaw. Easy ka lang. Ikaw kasi hindi ka pa nag-drop. Magdadrop pa ako patapos na nga ang term. Di sabihin mo sa lolo mo na hindi ka magtatapos. Pinalam na nga niya sa buong bayan na magtatapos ako. Nako, hindi na uso yan kayo yan. So what kung hindi ka pumasa? Kita mo ako, 7 taon na ako rito. Hoy, ako hindi ako tulad mo Nerd ka kasi. Ma-graduate lang ako dito, ipaukulam ko yung impactong yan. Pwede naman kitang pakopyahin ng papel. Basta ba tulungan mo akong kumuha ng green card? Ano? Pakakasalan kita? Mahawa pa ako sa IQ mo. Bumagsak ka sana. Basura? Anong karapatan ng langaw nila tawagan ng trabaho kong basura? What's wrong with the Filipino? Para sa pipitsuging assignment na yun, hindi matutuloy ang biyahe ko sa Amerika? Baka ihulog ko siya sa hagdan. Lolo, may problema ako sa eskwela. Ito, pili mo ako sa Amerika ito, size 32. Ito, bili mo rin ako nito. Size 32. Hindi. Size 34. Ito. Bili mo ako nito. Para sa Pasko. Ikaw na bahala mamili sa kulay. Basta ang gusto ko yung bigi. Okay, bigi, ha? Okay. Naku, nandito na yung magpapaturo sa akin magmaneho. Mamaya natin pag-usapan ang problema mo, ha? Ilagay mo yung cambio sa reverse, tumingin ka sa likod, tapos dahan-dahan kang umatras.